CLP training is, the CLP is a spiritual warfare. So, we need to be prepared. Okay? Hindi ito yung, kumbaga parang sabihin mo lang na, ay, nakapag-CLP na ako ng 10 ulit. O, di ba? Parang, anong ko na to, ganun. Pero hindi, huwag tayo maging kampante dun sa ganong feeling. Kasi every CLP is a unique experience. Di ba? And sabi nga nila, ang pray-over session natin is also one of the spiritual warfare we should always be ready for. Kasi, ito, kumbaga, ito yung ano eh, ito yung parang climax na natin sa ating CLP. And dito mo malalaman talaga na this is a spiritual warfare because we are, kumbaga, we are battling and we are tawag nito, nawala ako. We are the champion. Hindi. We are the champion. Hinihingi natin yung guidance ng Holy Spirit. So, I don't know if nakapag-pray over na kayo, yung feeling na nalalambot ka and everything. Ito, nangiginig! Ayun. Dito mo sa pray-over session, dito mo malalaman talaga na hindi pala to ganun-ganun lang. Iba as in. Ako nga dati parang Judy. Pagkatapos ng talong kinang-kinana, 4% na yung battery. Nakaubos ng lakas. Kung naranasan nyo yun, doon mo masasabi na iba to. Tapos, sa next, iba na naman to. Pero wag kayong akabahan sa mga ganun nga. Normal lang yun. Nakaka-drain and ano. Pero, yes. Nakaubos ng lakas. Ibig sabihin lang, nasa sa iyo yung Holy Spirit. Yes. O, ginagamit ka. Yeah, opo, tama. Ngayon, ang tanong natin, Yung tatlong yun, that day. Oo. Ang daming-dami ko. Kaya na naman. Nakapagsiramdam yung Diyos eh. Sabi niyo, nakakaubos na lang. Kahit ka na marami yan. Hindi naman lang. Ay, kita! Kasi may sakit siya. May sakit po kasi siya. uminom ka ng 10 bar, Jessie. Anyway, ayan. Pero nandiyan naman si kung hindi mo kayang mag-pray over, pwedeng mag-take charge. Assistant naman siya. Handa lang si Julie. Pero ikaw para yan ang Si Julie pa rin. Hindi. Anyway. Mamaya, Mayroon talagang time na basta mental block ka dyan. nasa ano naman naman yan eh. Alert din yung Pag-aaralan ko naman yan eh. Kung paano yung way mo na. mamaya pagdaanan natin yan. So, how do we prepare spiritually for the pray-over session? Ito yung essential things na kailangan natin. Number 1, go to confession. Kasi, sabi nga natin, this is parang battle, spiritual warfare, and kailangan nating maging prepared. At naalala ko sinasabi ng mga titos and titas, kailangan natin maglinis ng ating sarili. Kasi if ever na mag-pray over ka and then merong time kasi na mabibit-bit mo yung bigat nung pray over session mo with your participant. Baka ano nga na lang. Ikaw ang mag-pass out. So, matapang Kaya naman masyado. ayun, so we need to be clean. Kasi minsan nakaka-guilty. Yung prayer mo mismo, minsan ikaw tatamaan nun. Promise. Minsan nakaka-guilty. Ako one time parang hindi ako nakapag-confess, tapos yung kasalanan nung pinag-pray ko, parang sabi ko, tapos ako hindi ako nag-pray. Ay, hindi ako nag-confess. So parang nag-guilty ako that time. So we need to be clean for our prayer session. Okay? Next. Yan, personal prayer and fasting. Sabi ko nga dito, prayer and fasting is one of the most
tool that we need. Kasi itong pray over session natin, ito yung pinaka-attack session. Alam niyo yun? For example, si Ona, may sakit na ngayon. Diba? Ako, ang dami kong experience within the week before the pray over session. Ang daming nangyayari. Totoo. Ang daming nangyayari. One time yung isang team leader namin, nung nasa Makati pa ako, pag alis niya ng bahay, sabi niya, nakalimutan niya yung susi, bumalik siya. Kaya nga lang, sarado na yung pinto niya. Ang ginawa niya, umakyat sa bintana, nahulog. Si Kuya Joseph, taga rito lang yun eh. Sa Makati yun. So, marami talaga promise ang hindi mo aasahan na pangyayari na akala mo tawag ito coincidence lang, pero kung titignan mo talaga siya, ayun yung workings ng other yung kalaban natin. So we need to be prayerful and we need to be we need to sacrifice. That's fasting. Naalala niyo yung, isi-share ko yung kung bakit hindi naman siguro, Saturday, after ng CLP natin, nawala ako ng matagal. Nag-antay ako kay Sis Bea. Diba, naghahatid sundo ako, nakita niyo, kinabukasan, doon ako inatake. After ng CLP natin, siguro hindi ko rin na yung katawan ko. Alam mo bakit? Kasi si Bea na may sakit eh. May sakit din kasi talaga si Bea. Although nung nag-anuhan pa kami, talagang siguro bumigay din yung katawan ko. Kaya, pero sana gumaling na pagaling. Sige, let's pray for one another. Okay, next. Ayan, focus on the Lord. Ano ba yung example kanina ni Ate Rose na ang dami-dami natin ginagawa, tapos ang napopokus lang natin is yung ginagawa lang natin, like halimbawa ikaw nag-music ka, tumutugtog ka lang, ang iniisip mo yung ganda ng tugtog mo, Perfect. maging perfect ba tong praise and worship natin. So we need to be focused on the Lord, hindi dun sa ginagawa natin. Okay? Explanation. Ganito. Minsan kasi ang dami natin ginagawa sa CLP. Okay? Minsan, gusto mo maging perfect yung arrangement ng katuan. Minsan, pag ikaw yung speaker, gusto mo Julie. na naintindihan nila yung sinasabi mo. Diba? Hindi mo alam na dapat ang binibigay mong message is yung galing doon, hindi yung gusto mo lang makita sa iyo ng mga tao. Alam mo yun? So, we need to focus on the Lord na hindi doon sa things na ginagawa natin for the Lord. Naiintindihan niyo yun? Parang may inisip Oo. ko yung sa sinasabi mo. Oo. Kasi di ba, sabi mo kasi, mag-focus ka dun sa kegard lang. Pero di ba sabi kasi sa isang talk, sabi niya kasi, yung ginagawa mo yun, inaalam mo yung kay God. So kailangan yung ginagawa mo yung perfect. Ang sinasabi na mag-focus ka kay Lord, yung focus on the Lord, ang sabi doon, ang explanation ko lang dun parang all of you, all na ikaw, inaalay mo yung kay God. Gusto lang mo mangyayari sa ginagawa mo, Itaas mo lang sa despite ng mangyayari magiging resulta nun, para sa kanya yun. Huwag mo na isipin yung sabihin ibang tao. Basta lahat ng best mo, bibigay mo. Hindi lang yung focus na ito, ganito, ganyan, perfect, ganito, ganyan. Huwag mo lang isipin yun. Basta lahat ng best mo, binigay mo, para kay God yun. Huwag hindi mo sinasabing doon na ka na nakatingin. Ano ka kasi pag wala nakatingin. Dapat bibigyan mo na best mo, all that you are. Alam niyo yung buong puso, buong yung alam niyo yung story ni Martha at saka ni Mary? Nung dumalaw si Jesus Christ doon sa magkapatid. Si Martha, kasi ang gusto niya, ang gusto niya,
Kasi ang gusto niya, maganda yung reception niya ng bahay nila kay Jesus Christ. Pagkain. Oo, pagkain. Di ba, naging busy-busy siya ron. Pero si Mary, kung kulang doon sa nagkwentuhan sila. Di ba? Ang sabi ngayon ni Jesus Christ, ni Jesus, ano ba to si Martha? Oh, dito ka nga, busy-busy ka. Mas okay sa akin na nagkwekwentuhan tayo, hindi yung ganyan na ang dami mong ginagawa. Hindi kasi siya tinulungan. Alam niyo yun? So, Magtataas sa timeline na. Hindi sana natapos sa bahay. Sana pares na okay, let's go ahead. Again, focus on the Lord, okay? Not on the things that you are doing. Get next. Ito, pray for your participants. Ala, umalis na naman si Sus. Ulitin mo na naman yan. Nauubo na kasi. Okay, actually, ito, self-explanation na to eh. Diba? Kasi, itong pray over session na to, this is for them. Okay? So, we need to have, Hindi ko na kasi kaya. we need to protect them by praying, by our prayers. Okay? So, hindi ko na-explain sa inyo to kasi alam niyo na to. Okay? Kuya, yung ano din, Ah. yung attendance nila nung araw na yun kasi, di ba? Di ba, Mhm. kuya, nang dami, hindi Oo. nakaka-attend. Yun yung importante. Ayun ang kailangan nating Yung last pa lang natin, yung last yun yung marami tayong absent. Before din mag-start, pagka-start ko lang ng one-to-ones nyo, ako ina-advise ko mas mauna nyo yung make-up. Yung make-up to. Importante din kasi yun ang, ma-recap nyo lang yung ano yung nangyari nung talk 5. Saka may handouts naman eh. So, nyo lang, i-summarize nyo lang yung nasa handouts. You don't need to explain ng matagal, ng mahaba. It's not necessary na paupuin mo dyan. Okay, ang top number 6 natin. Kasi buo. Hindi ganun na, summarize lang. Basahin nyo lang. Ganun ba? Parang nag-talk ka ng... Pwede ka na mag-speaker. Okay, let's go ahead. Sabihin kayo no, ulitan pa lang. Okay. And the last is, ayan. Allow this Holy Spirit to work. Yes. Okay. Ito hindi ko na pero Kanina pa natin na mention. Well, lahat naman tayo alam natin na instrumento tayo para dito sa pre-over session na to. And isipin natin na hindi ito tayo ay instrumento lang. Okay? Pero ang gagalaw dito is yung Holy Spirit. And kanina kasi, kanina sinabi ni Ate Rose na hayaan lang natin yung Holy Spirit na mag-work. And ayun nga, sabi nga, kung gusto ni Lord na ibigay, ibibigay niya. And ibibigay din yung gift na yun kung He will nung tao. Okay, so we are on the instruments and ang gagalaw dito ay ang Holy Spirit. So, I have also one din na sana if during the pray-over session, believe that you are the instrument of the Holy Spirit. Kasi kung hindi ka, nag-pray ka lang doon, pero meron kang doubt na, ano ba to? Mabubuhin ba ng Holy Spirit kung tao do? Ganun. Parang magkakaroon ng ng void. Ikaw nag-block. Mabubuid yung mo, pinag-pray mo. Just believe na the Holy Spirit will work for you and will work for that participant. Okay, hindi kailangan na hindi dapat na inisip mo na nag-pray ka lang doon para ganun. No, hindi. This is for them at saka this is for the participant and the